Hello mga ka-OFW, ako nga pala si Paz, isa akong dating DH sa bansang Hong Kong nung tumagal ng 7 years and 5 months. Sa bidyong ito, tatalakayin ko yung about sa opportunity cost na kung saan mismong ako, naranasan ko yun nung nagsa-side hustle pa ako sa bansang Hong Kong. Bali, meron akong dalawang business noon, yung loading and lending. Nung una, kayang-kaya pa yan kasi nga yung trabaho ko naman gamay na gamay ko lang. Kaya lang dumating yung point na dumami yung trabaho ko at dumami rin yung tao sa bahay. Kumbaga hindi na siya gano'n dali. Kaya sabi ko, dumating na ako sa point na sabi ko sa sarili ko na kailangan ko nang mamili ng isang negosyo lang. Bakit? Ang ginawa ko doon, in-evaluate ko yung each business na saan ba ako mas mapapadali or mas easy way kung magpo-focus ako sa isa. In-evaluate ko silang dalawa. So, yung isang loading ba, magkano yung kinikita noon versus sa lending, magkano yung kinikita. So, nung inano ko naman silang dalawa, pinag-compare ko silang dalawa, almost pumapantay lang din naman yung kita sa kanilang dalawa. Yun nga lang, yung isang business na tinatrabaho ko is sobrang matrabaho kasi imaginein mo, bibili ako ng load, itatap up nila sa mga apps ko and then kailangan kong pagsamasamahin muna yon yung bayad nila sa load tapos ika-cash out ko yun, kailangan kong i-cash out yun at ang mangyayari, pagka-cash out ko nun, ibibili ko na naman ulit sa central ng load tapos kakaskasin ko, i-coding ko yun, isa-isa yung mga load na yon tapos ipapasa ko sa mga reseller ko. So, that time, sobrang matrabaho yung loading. Noong una, nahirapan din ako sa opportunity cost na to. Bakit? Kasi alam mo yung napamahal ka na rin sa ginagawa mo, sa side hustle mo, sa negosyo mo. Tapos may mga reseller ka na rin that time, medyo naka-build ka na ng medyo malawak-lawak na ano na parang hindi naman nasabi na community. May mga tao ka na lang din na mga nasusuplayan at the same time kumikita ka at the same time kumikita din sila. So nung unang-una nahirapan din ako natanggalin yung loadan ko pero dumating na talaga yung tinatawag na sa akin is opportunity cost. Yung time ko na yung nakukulangan that time. So I need to decide which one. Kaya ang napili ko pinili ko kung saan mas easy way yung magagawa ko. Kasi kung pinagpatuloy ko pa rin yung loading ko, sobrang matrabaho talaga. As in, matrabaho kasi halos buong day off ko, doon na lang din umiikot. Maniningil ako, tapos, ah, iipunin ko, ika-cash out ko, tapos pagka-cash out ko, ibibili ko ng load, tapos pagkabili ko ng load, kukoding ko isa-isa. So, doon pa lang, alam ko na kung ano yung mas dapat kong iwan. So, ang naiwan na business ko that time is yung lending. So, itong opportunity cost, guys, dumadating lang to or kailangan mo talagang mag-focus sa isang bagay kapag ka yung time mo na yung kinukulang. Yun yung opportunity cost para sa akin. At pagka ganun, kailangan mong gumawa ng mga bagong sistema para yung time mo mag-fit doon sa kinalalagyan mo. Kasi kailangan mo na namang mag-adjust or kailangan mo na namang umisip ng isang paraan paano mo masusolusyonan yung nagiging problema mo. Katulad ganyan, opportunity cost. Though, pagka ganun din yung mamimili ka sa dalawang negosyo mo, masakit din sa una. Pero wala kang choice kundi gawin yun kasi nga, kapag pinagpatuloy mo yon mas lalo kang mararatel at the same time, hindi mo nakakayanin pa. So, I hope sa kunento kong yon medyo malinaw sa inyo kung ano yung opportunity cost. Opportunity cost, ito na yung time na kailangan mong magbawas ng negosyo or mag-focus sa iisang bagay nang sa ganun, yung time mo mas mag-fit or ano bang tamang word? Yung magagamit mo ng tama yung time mo kasi nga bukod pa doon, nagsa-side hustle ka lang din lang naman doon, may mas priority ka pa na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Kaya kung ikaw na nagnenegosyo ngayon, dumadaan ka na rin sa opportunity cost, meron kang mga business na kailangan mong i-cut, mag-decide ka lang maigi. Ang gawin mo lang, payo ko lang din sa'yo is evaluate mo maigi, saan ba yung kumakain ng maraming time mo, saan ba yung mas profitable sa kanila, pagka ginawa mo ba to, mas okay to, kung ito ba ang ititira mo, mas okay to. So, kailangan mo talagang maging decisive that moment kasi nga kung hindi ka magtatanggal, mas kawawa ka. Kaya kailangan mag-focus. Doon na parang pumapasok yung sinasabi nila the power of one. Kasi mas para sa akin mas madali kang mag-scale up or mas maganda yung takbo ng business mo kapag nakapag-focus ka din. So kung ikaw nandiyan ka na, kailangan mong pag-isipan, evaluate mo ng mabuti kung ano ba yung dapat mong gawin. Huwag mong hayaan na maging stuck ka or maging masyadong sabog ka.
Kailangan mo talagang mamili. Yan yung tinatawag na opportunity cost para sa akin. Kung ikaw na nanonood, ano sa'yo ang opportunity cost, lalo na kung negosyante ka. So, comment down below para nang sa ganun may matutunan din kami. Yun lang. Basta ang pinapaniwalaan ko nung nasa Hong Kong pa ako, merong opportunity dito sa bansang Pilipinas. Kaya kung ikaw, nasa ibang bansa ka pa man ngayon, kung kaya mo mag-side hustle ka para nang sa ganun, kung gusto mo na rin agad makapag-for good, makakapag-for good ka. And I hope and pray na one day makatagpo tayo ng isang opportunity na kung saan mas marami tayong matutulungan na kapwa natin OFW, na kung saan yung mga taong OFW na yon sabik na sabik ng kasama yung mga pamilya nila. Pagtulungan lang natin. Basta yun lang, let go and let God. At kung di ka pa pala nakapollow sa akin or gusto mong i-share itong video na to, feel free to share kung may nakikita kang value sa mga ginagawa kong content. And pa-share na lang din and comment down. Huwag mong kakalimutan na mag-comment. Baka yung comment mo, magkaroon pa ako ng idea. Or sa comment na ilalagay mo, makadagdag pa ng value dito sa ginagawa kong pagbablog or pagko-content creator. Yun lang. Salamat.